Para mas maintindihan ang kwento, pakinggan muna ang unang bahagi bago ang kasalukuyang parte. Natapos ang negosasyon sa isang positibong nota. Nangako ang mga kinatawan ng isang tugon sa loob ng isang linggo. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Sarah. Mas maayos ang takbo ng negosasyon kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi niya alam ang tunay na dahilan ng pagmamadali ng North Atlantic Treaty Organization. Halos araw-araw silang nahaharap sa mga pag-atake mula sa mga hacker na nagmumula sa China, Russia, at iba pang mga bansang hindi kaalyado. Ang pagkuha ng programa ay magpapagaan sa kanilang mabigat na gawain at magbibigay daan sa kanila na maglaan ng mga pinagkukunang yaman sa pagbuo ng mas sopistikadong mga programa para sa kanilang seguridad. Bumalik si Sarah sa kanyang tambak na trabaho kahit na hindi pa nila inilalabas ang programa sa publiko. Samantala, si Aaron ay patuloy na nagsasagawa ng kanyang mga pang-araw-araw na gawain sa sistema. Noong nakaraang buwan, bigla siyang nakatanggap ng isang napakalaking bilang ng mga puntos sa sistema na nagkataon namang kasunod ng araw na kinuha ng National Security Agency ang programa para sa pagsusuri. Akala niya ibababa ang kanyang mga puntos kapag patuloy na ginagamit ang programa. Ngunit dahil ang mga programang sinubukan ng National Security Agency ay malalaki, at mula sa ibang kategorya, itinuring ito ng sistema bilang isang magkaibang gawain at binigyan siya ng halos 150,000 puntos. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang kabuuang 175,600 na puntos sa sistema. Sa dami ng kanyang mga puntos, kaya na niyang bumili ng ilang mga teknolohiya mula sa tindahan ng sistema. Kahit na walang halaga ang mga ito sa loob ng sistema, kapag inilabas sa mundo, maituturing itong isang malaking pag-unlad sa kasalukuyang teknolohiya. Ngunit hindi nagmamadali si Aaron. Alam niyang kailangan niyang tapusin muna ang kanyang paghihiganti at maalis ang galit sa kanyang puso bago siya muling mabuhay ng mapayapa. Kaya't sinimulan na niya ang kanyang matagal nang ipinagpaliban na paghihiganti. Sa loob ng isang mahigpit na binabantayang mansyon, nagising si Rina Noga Yehonatan Stav Rothschild na nag-iisa sa kanyang kama. Sanay na siya rito. Ilang taon na rin siyang nilalayuan ng kanyang asawa. Bagamat isang ni-arranged marriage ang kanilang kasal, hindi ito naging matagumpay. Ang kanyang kapatid ang nag-ayos ng kasal bilang paghihiganti sa kanya dahil sa pakikilahok niya sa isang digmaan para sa mana sa kanilang pamilya. Dahil natalo siya, wala siyang nagawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang kapatid dahil kung tututol siya, tuluyan na siyang mawawalan ng posisyon sa kanilang pamilya. Isang matandang tradisyon ito sa kanilang pamilya at naniniwala silang gumana ito noon at gagana pa rin sa hinaharap. Nagpasya si Rina na huwag lumaban dahil may kaunting pag-asa pa siyang maalis ang kanyang kapatid sa kanyang posisyon bilang susunod na pinuno. Kung ang kanyang kapatid na ang opisyal na pinuno, agad niyang tatanggihan ang kasal dahil wala na siyang pagkakataon. Kaya't isinakripisyo niya ang kanyang buhay may asawa kapalit ng kaunting pag-asa na makuha ang posisyon ng kanyang kapatid. Maraming beses na niyang sinubukan na makahanap ng dahilan para magdiborsyo, ngunit wala siyang makuhang ebidensya. Nag-upa pa siya ng isang pribadong investigador, ngunit walang resulta, pinaghihinalaan niyang sinabotahe ito ng kanyang kapatid. Matapos mag-ayos at mag-almusal, nagtungo siya sa kanyang opisina sa bahay. Mas gusto niyang magtrabaho sa bahay kaysa sa kanyang opisina sa Wall Street. Hindi ito problema dahil mayroon siyang isang mahusay na sekretarya na namamahala sa kanyang mga komunikasyon at koordinasyon. Matapos ang halos 3 oras na pagbabasa at pagpirma ng mga dokumento, bumaling na siya sa kanyang computer. Iilan lamang ang nakakaalam ng kanyang email address, kaya bihira siyang makatanggap ng mga mensahe. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang email na may nakakagulat na paksa. Paksa, ang pagtataksil ng iyong asawa. Mensahe. Ginang Rina Noga Yehonatan Stav Rothschild. Nalulungkot akong maghatid ng balitang ito, ngunit may impormasyon akong dapat ninyong malaman. Mahirap itong tanggapin, ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Niloko kayo ng inyong asawa sa loob ng maraming taon. Karapat-dapat kayong malaman ang katotohanan. Narito ang mga ebidensya. Kalakip, mga ebidensya. Nagulat si Rina na alam nang nagpadala ang kanyang buong pangalan. Ilan lamang ang nakakaalam nito at halos lahat ay miyembro ng kanyang pamilya. Habang hinihintay niyang matapos ang pag-download ng file, naisip niya hindi na mahalaga kung sino siya. Kung may sapat na ebidensya ito, tutulungan ko siya kung kailangan niya. Binuksan niya ang folder at napanganga sa dami ng laman.
Isang listahan ng mga kabit at ang kanilang mga impormasyon. Isang folder ng mga larawan. Isang folder ng mga video. Isang folder ng mga audio recording. Isang folder ng mga mensahe. Isang folder ng mga email. Binuksan niya ang ear file ng listahan at nakita ang higit sa 18 babae na may kumpletong impormasyon. Lalo siyang humanga nang madiskubre niyang bawat babae ay may natatanging numero at kapag tinipe niya ito, lumalabas ang lahat ng ebidensya ukol sa babaeng iyon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rina. Sa dami ng ebidensyang ito, hindi na kayang pigilan ng aking kapatid ang aking paghihiwalay. Kung tatanggi sila, babantaan ko silang ilalantad ko ito sa publiko. Bagamat ilang buwan na ang nakalilipas, si Professor Rotem ay patuloy na nagsusumikap na maibalik ang kanyang reputasyon sa industriya. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay dahil sa pagtigil ng kanyang asawa sa pagtulong sa kanya. Ang babaeng iyon. Kung hindi dahil sa kanyang kapatid, matagal ko na siyang sinampal. Sigaw ni Rotem sa kanyang opisina, ang kanyang galit ay umaabot na sa sukdulan. Ngunit alam niya na ang pag-angat ng kanyang kamay sa kanyang asawa ay magiging katapusan ng kanyang buhay. Hindi mo ako maaaring hiwalayan kahit na gusto mo. Hindi ko rin naman ginusto ang kasal na ito. Ang kapatid mo lang ang nagpilit sa akin. Isang malaking kasalanan. Patuloy niyang sigaw. Pumasok ang kanyang sekretarya sa opisina matapos marinig ang kanyang mga pagsigaw. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw na parang baliw? Nakakaagaw ka ng pansin, sabi ng sekretarya. Opisina ko ito kaya wala akong pakialam. Ikinibit balikat ng sekretarya at sinabing, akala pa rin nila hanggang ngayon ay trauma pa rin ang nararamdaman mo dahil sa presentasyon. Napabuntong hininga si Rotem at sinabing, matagal ko na sanang nalimutan iyon kung tinulungan lang niya ako. Pero bakit ka naman niya tinulungan noon? Tanong ng sekretarya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tingin ko, alam niya ang mga pagkukulang sa aking thesis at gusto niya akong mapahiya sa harap ng mga kilalang tao sa industriya para magamit niya yon bilang dahilan sa annulment, ani Rotem. Ang kanyang hinala ay lumalakas. Bakit naman niya gagawin yon? Tanong ng sekretarya na naguguluhan. Alam mo naman na hindi kami nagpakasal dahil sa pag-ibig. Isa iyong kasunduan na ipinilit ng kanyang kapatid, sagot niya at huminto sandali. Lilin, tugon ng sekretarya, nagpapahiwatig na nakikinig siya. At dahil hindi niya kayang tutulan ang kasal, kailangan niyang humanap ng lehitimong paraan para mapawalang bisa ito, pagpapatuloy niya. Pero dahil hindi siya makahanap ng katibayan ng aking pangangalunya, ginamit na lang niya ang aking pagkabigo bilang mansa sa reputasyon ng pamilya para maging dahilan sa annulment. Halata naman na hindi ka maingat. Bakit hindi pa rin niya nahanap ang katibayan? Tanong ng sekretarya. Mukhang binabara ng kanyang kapatid ang lahat ng kanyang pagsisikap na makahanap ng katibayan, sagot niya, bahagyang sinulyapan ang sekretarya dahil sa paratang na pagiging pabaya. Sige, bahala ka, pero hinaan mo ang boses mo. Nakakahiya ka na sa mga estudyante at kasamahan mo, sabi ng sekretarya at lumabas ng opisina para maiwasan ang kanyang galit. Gusto pa rin niyang mapanatili ang kanyang trabaho at sahod. Nang makaalis ang sekretarya, bumalik si Rotem sa kanyang trabaho. Bagamat sinabihan na siyang bayad na ni Aaron ang kanyang utang ng buo, matapos niyang muling upahan ang pribadong investigador, wala itong nahanap na bagong impormasyon. Dahil sa napakalaking halaga ng pera ni Aaron sa kanyang account, mas mahigpit na rin ang seguridad sa kanyang impormasyon. Kaya ang kanyang hinala, nagloan lang si Aaron ng pribado na may kaunting interes na ipinataw niya noon. Masaya pa rin siya dahil mayroon pa ring utang si Aaron at matagal pa bago ito makabangon. Dahil hindi niya maibaling ang kanyang galit sa kanyang asawa, kay Aaron niya ito ibinuhos. Habang pinipilit niyang magpakasaya dahil sa pagkawasak ng kinabukasan ng isang tao, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Sino ka ba? Sigaw niya habang sinasagot ang telepono nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Kung mahalaga yon, dapat dumaan ito sa kanyang sekretarya. Ipinapaalam ko lang na magkakaroon ng hapunan ang pamilya at ikaw, bilang asawa ng ginang, ay inaasahang dadalo. Darating din ang pinuno ng pamilya, ani ng boses sa kabilang linya, walang kaba at walang pakialam na naistorbo niya si Rotem. Bago pa siya makasagot, binaba na ng tumawag ang telepono. Sa galit, ibinato niya ang telepono ng opisina at sumigaw, sino ka ba para tawagan ako at ibaba ang telepono kung kailan mo lang gusto?
Kahit na hindi ako mahalagang miyembro ng pamilya namin at pinatapon lang ako para ipakasal sa babaeng iyon para sa peking koneksyon, miyembro pa rin ako ng Morgan family. Respeto naman. Galing siya sa isa pang makapangyarihang pamilya, pero dahil sa kabilang sangay siya, isinakripisyo siya para sa kasunduan sa Rothschild. Dapat sana ay isang ordinaryong miyembro lang ng branch family ng Rothschild ang mapangasawa niya, pero dahil sa pakikialam ng kapatid ng kanyang asawa, pinilit ang kasal matapos matalo ang kapatid sa pamana. Tumatanggap siya ng suhol para maitago niya ang kanyang mga gastos at ang mga lugar na kanyang pinupuntahan para sa kanyang mga lihim na relasyon. Sa ganitong paraan, hindi siya mahuhuli ng kanyang asawa sa pamamagitan ng financial statements. Matapos sirain ang ilang bagay sa opisina, naupo siya at nag-isip kung bakit may bigla ang hapunan. Kung tungkol ito sa thesis, dapat ilang buwan na yon, kaya ano ang dahilan? Hindi siya makaisip ng dahilan kaya kinuha niya ang telepono at tiningnan ang numero ng kanyang asawa. Sandaling pinag-isipan kung tatawagan niya ito dahil sa kanyang kuryosidad, pero nagpasya siyang huwag na at binalik ang telepono sa kanyang bulsa. Hindi naman tungkol sa akin yon kaya ayos na, bahala na, sabi ng lalaki na walang kamalay-malay sa kanyang darating na kapalaran. Kinagabihan, sa isang tahimik na lugar sa California kung saan nagtatayo ng mansyon ang mga mayayaman, may isang mahabang pader na may electric fence at kamera kada 100 metro. May mga patrol car na umiikot bawat 30 minuto. Sa gitna ng lugar, may malaking mansyon na maliwanag at kitang-kita mula sa malayo. Karaniwan tahimik ang lugar pero ngayon, sunod-sunod ang pagdating ng mga sasakyan. Isa-isa, dumating ang mga pangunahing miyembro ng pamilya bago pa ang oras ng pulong dahil nais nilang mauna bago dumating ang pinuno ng pamilya. Dumating ang pinuno ng pamilya sa isang mahaba at mamahaling limusin na may kasamang mga sasakyan ng seguridad sa unahan at hulihan, punong-puno ng armadong bodyguard. Naririnig pa ang helicopter na umiikot para tiyaking walang makakapasok. Paglabas ng pinuno, natahimik ang lahat at pumwesto sa magkabilang gilid para batiin at igalang siya. Pagkatapos ng pagbati, nagpunta ang lahat sa silid kainan habang itinatago ang kaba dahil walang nakakaalam ng tunay na dahilan ng biglaang pulong. Ito ang simula ng impyerno para sa isang lalaki na parang tupa ang kilos sa hapunan, malayo sa galit na ipinakita niya kanina. Sana kayanin niya ang pagsubok na ito. Kumikinang ang mansyon ng pamilya sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan habang isa-isang dumarating ang mga panauhin para sa isang di karaniwang hapunan. Ang marangyang tahanan, nakahanga-hanga sa laki at kagandahang disenyo, ay nagpapakita ng ingranding pasukan at mga maayos na hardin. Ang gabing ito ay ipinangako na magiging isang eleganteng pagtitipon, walang anumang pagtitipid sa anumang aspeto. Ang silid kainan ay pinalamutyan ng pinakamagagandang tela, makinang na kristal na mga baso, at makintab na pilak na kubyertos, lahat ay maingat na inayos para sa isang perpektong karanasan. Habang nauupo ang bawat miyembro ng pamilya sa kanilang mga nakatalagang pwesto, sinalubong sila ng mabangong amoy ng masasarap na pagkaing nakahanda sa mesa. Walang detalye ang nakaligtaan upang likhain ang isang karanasan sa hapunan na hindi malilimutan ng sinuman. Isang piging na parabang inihanda para sa mga hari at reyna. Ngunit sa kabila ng kagandahan at karangyaan ng kapaligiran, kakaunti lamang ang mga taong nasisiyahan sa pagkain dahil sa tensyon na bumabalot sa paligid. Bagamat edukado ang mga naroroon mula pagkabata, hindi nila maitago ang kaba sa presensya ng pinuno ng pamilya. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kanilang ama na may halo-halong paggalang at takot. "Kumusta po kayo nitong mga nakaraang araw, ama?" tanong ng susunod na tagapagmana ng pamilya. Siya si Arieno Gayeonatan Stav Rothschild, ang susunod na mamumuno sa imperyo ng negosyo ng kanilang pamilya. Isa siya sa ilang taong nanatiling kalmado sa mesa, ang isa pa ay ang kanyang kapatid na babae na kanyang tinalo sa labanan para sa mana. Hindi siya sinagot ng kanilang ama, sa halip ay patuloy itong kumain. Walang nagulat sa pagwawalang bahala ng pinuno dahil kilala siya bilang isang taong hindi mahilig sa mga walang kabuluhang usapan. Alam din nilang ginawa lamang iyon ni Arye para magpakitang tao. Nagpatuloy ang hapunan sa katahimikan. Ang iba't ibang miyembro ng pamilya ay nag-uusap sa bulong upang hindi makapukaw ng pansin. Matapos ang hapunan, nilinis ng mga kasambahay ang mesa at muling naupo ang lahat para sa pagpupulong. Isa sa mga lingkod ang nagtungo sa silid ng pinuno ng pamilya upang ipaalam na handa na ang lahat.
Paglabas ng pinuno at pag-upo niya, huminga siya ng malalim at sinabing, "Simulan na natin ang pagpupulong." Sabay tingin sa kanyang anak na si Rina, isang senyas na siya ang nagpatawag ng pagpupulong. Nabigla si Arye. Inaasahan niyang mananahimik ang kanilang ama hanggang sa makahanap ito ng paraan upang makatakas sa kanyang kasal. May nahanap ba talaga siyang katibayan? Tanong niya sa sarili. Hindi. Impossible. Lahat ng butas ay aking tinakpan na, paniniguro niya sa sarili matapos ang ilang segundo. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay nawasak sa unang sinabi ni Rina. Gusto kong makipaghiwalay kay Rotem. Alam mong hindi mo basta-basta magagawa yan, hindi ba? Agad na sagot ni Arye, pinipigilan ang posibilidad na magkaroon ng momentum si Rina. Magagawa ko kung may matibay na katibayan upang suportahan ito, sagot ni Rina habang nakatingin sa kanilang ama, hindi pinapansin ang kanyang kapatid. Dapat ibinigay mo sa amin ang katibayan bago ang pagpupulong upang makapaghanda kami, sabat ni Arye. Bagamat matalino, tuwing nakikipagtalo siya sa kanyang kapatid ay tila nawawalan siya ng kontrol kaya't nagiging pabaya ang kanyang mga kilos. Para saan? Para pekin niyo ulit? Tugon ni Rina, halatang pagod na sa panghihimasok ng kanyang kapatid. Tahimik na pinakinggan ng kanilang ama ang kanilang pagtatalo. Hanggang sa bigla itong umubo at sa mabigat na tinig ay nagsalita habang nakatingin kay Rina, alam mong kailangan ng matibay na katibayan upang pumayag ang pamilya na masira ang ating pangalan para lamang sa isang paghihiwalay, hindi ba? Nang marinig ni Arye ang sinabi ng kanilang ama, alam niyang nabigo siyang pigilan ang kanyang kapatid. Ang dahilan kung bakit niya pinilit si Rina na pakasalan si Rotem ay dahil alam niyang napakahirap makipaghiwalay sa kanilang pamilya. Kinakailangan ng matinding katibayan. Kaya ilang taon na niyang pinipigilan si Rina sa paghahanap ng katibayan ng pagtataksil ni Rotem. Bakit hindi na lang niya kinompronta si Rotem? Kung ginawa niya iyon, malalaman nitong nag-aalala siya at maaaring gamitin iyon bilang pananakot. Hindi rin niya maaaring patayin si Rotem, magsisimula iyon ng isang digmaan sa kanilang pamilya. Kahit na isang sangay lamang si Rotem ng angkan ng Morgan, hindi ito basta-basta maaaring tapusin. Isa pa, kung patay na si Rotem, magiging malaya si Rina, isang bagay na ayaw niya. Opo, ama. Alam ko po iyon, kaya nga nahanap ko ang katibayan na hindi lamang maglilinis sa ating pangalan, kundi magbibigay rin ng lakas sa mga Morgans. Kahit na hindi mahalaga si Rotem sa kanila, paliwanag ni Rina habang nakatingin sa kanyang asawa. Tumango ang ama, senyales na maaari na siyang magpatuloy. Tumango si Rina sa isa sa mga lingkod na agad lumabas at bumalik na may dalang proyektor. Tinulungan siya ng ibang mga kasambahay sa pagsasaayos. Pagkatapos ay lumapit si Rina sa mesa, kinuha ang USB flash drive mula sa kanyang bulsa at isinaksak sa computer. Panig ni Rotem. Masarap ang pagkain, pero bakit ba lagi akong pinapadalo sa mga ganitong pagpupulong? Hindi naman ako pinagsasalita, reklamo ni Rotem sa sarili habang nakaupo sa pinakadulo ng mesa. Ang mga upuan sa bawat pagpupulong ay naayon sa hierarkiya, pinuno, si Arye, si Rina hanggang sa siya ang huling nakaupo. Kalmado siya, sigurado siyang wala itong kinalaman sa kanya. Pero naglaho ang kanyang kapanatagan nang biglang sinabi ni Rina, gusto kong makipaghiwalay kay Rotem. Putang ina, nag-imbento na naman ang babaeng iyan, inis na bulong niya sa sarili. Alam niyang hindi sapat ang hindi nila pagkakasundo bilang dahilan para sa paghihiwalay. Kailangan ng matibay na katibayan at sigurado siyang wala ito kay Rina dahil ilang taon na siyang hindi niya nahuli. Mukhang mapapahiya na naman ang babaeng iyan. Good luck sa kanya at good job Arye, isip-isip niya habang hinihintay na maipit ang kanyang kapatid sa argumento. Kahit tila kalmado ang kanyang mukha, sa loob-loob niya ay nagdiriwang siya. Alam niyang hindi siya makukulong sa isang simpleng pahayag lamang ni Rina. Pero bigla siyang napatigil, napangiwi siya sa kanyang nakita sa harap ng proyektor. Putang ina, ang unang pumasok sa kanyang isip. Habang lumalalim ang ipinapakitang katibayan, pakiramdam niya'y unti-unti siyang nilulunod ng isang itim na butas. Lahat ng mata sa silid ay puno ng pagkadismaya. Saan nakuha ng babaeng iyan ang impormasyon? Hindi niya namalayan na lumabas sa kanyang bibig ang tanong. Nang na-realize niya ang kanyang nasabi, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Tumalikod sa kanya ang pinuno ng pamilya, ngunit tumingin ito sa mga gwardiya, tumango sila at lumapit kay Rotem. Nagpumiglas siya, nagsimulang sumigaw para magpaliwanag, pero walang nakinig. Lahat ng mata ay nakatuon sa proyektor.
Nang kalad ka rin siya palabas ng silid, ang dating ngiti at kasiyahan sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding takot. Sa huling sandali, taimtim siyang nanalangin na sana'y bumuka ang lupa at lamunin na lamang siya. Sa loob ng madilim na silid tulugan, si Professor Rotem ay nakaupo sa gilid ng kama, ang mga palad ay nakapatong sa kanyang ulo, ang mga tuhod at hita ang sumusuporta sa kanyang bigat. Bahagya siyang nanginginig habang muling binabalikan sa kanyang isipan ang mga huling salitang narinig niya mula sa pinuno ng pamilya ng kanyang dating asawa. Nang ipakita sa kanya ang katibayan, alam niyang kahit anong pagtatanggol pa ang gawin niya ay walang saysay na. Kumpleto ang ebidensya mula sa mga kagamitang ginamit, ang eksaktong oras at lokasyon kung saan ito ipinadala hanggang sa internet protocol address ng tumanggap. Kahit siya na isang dalubhasa sa larangan ng teknolohiya ng impormasyon, sumakit ang kanyang ulo sa pag-isip kung paano nila ito nakuha, lalo na't ilang beses na siyang nagpalit ng mga telepono at email address. Matapos ang mahabang pagmumuni-muni, isang lohikal na paliwanag lamang ang kanyang naisip. Mayroong isang taong patagong sumusubaybay sa kanya, gamit ang kanyang numero ng telepono at email address bilang panimulang punto ng pagsubaybay. Kahit na mukhang posible ito, alam niya na kung siya ang susubok na gawin ito, tiyak na mabibigo siya sa simula pa lamang. Kaya't tinanggap na lamang niya ang katotohanang ito ay gawa ng isang bihasang pangkat ng mga espesyalista sa seguridad ng pamilyang Rothschild, at tuluyan na siyang tumigil sa pag-isip kung paano ito nangyari. Ngayon, ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip kung paano tutugon ang pamilyang Morgan. Tiyak niyang itatakwil siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Ang katotohanang iyon ay parang isang matinding suntok sa sikmura, sobrang sakit at hindi maikakaila. Bagamat para sa pamilyang Morgan ay hindi gaanong mahalaga ang isang diborsyo, kailangan nilang ipakita na hangad pa rin nilang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang Rothschild na naitatag sa pamamagitan ng kasal na iyon. Mahalaga ito sa mga Morgan dahil hindi pa sila tuluyang nakakabangon mula sa pagkalugmok na kanilang naranasan sa nakaraang digmaang pinansyal laban sa pamilyang Rothschild na humantong sa pandaigdigang krisis sa ekonomiya noong 2008. Sigurado na siyang isasakripisyo siya ng kanyang pamilya, isang maliit na halaga kapalit ng kapayapaan. At least hindi nila kukunin ang lahat sa akin, baka pabayaan na lamang nila ako at hindi na suportahan sa aking mga susunod na plano, bulong niya sa sarili. Ang nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan ay ang katotohanan sa paningin ng mundo. Siya ay isang respetadong propesor sa prestihiyosong Columbia University. Kaya't kahit maliit na kita lamang, mayroon pa rin siyang mapagkukunan. Maaari pa rin siyang kumita sa mga suhol na kanyang nakasanayan na. Ang tanging mawawala lamang ay ang suporta ng kanyang pamilya. At least malaya na ako sa kanilang kontrol mula ngayon, sinubukan niyang aliwin ang sarili. Isa na lamang akong ordinaryong propesor, walang nakabantay sa akin, dagdag niyang ilusyon. At hindi ko na makikita ang pagmumukha ng babaeng iyon, sabay ngiti ng may bahid ng pagkabaliw sa kanyang isipan. Matapos ang mahigit kalahating oras na pagpapanumbalik ng kanyang kumpiyansa sa sarili, kinailangan niyang ilabas ang kanyang inis. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kabit. "Hello, sino ito?" Tanong ng inaantok na boses sa kabilang linya. "Pupunta ako dyan." "Maghanda ka," agad na sabi ni Rotem, hindi na hinintay ang sagot. Antok na ako. "Pwede ba bukas na lang?" Pakiusap ng kanyang sekretarya na alam na hindi siya nito mapapatulugin. Ngunit imbes na sagot, narinig na lamang niya ang tunog ng pagputol ng tawag. Hindi na siya hinintay nito matapos magsalita. Lintik na gago ito, bulong ng sekretarya habang pilit na bumangon at naghanda. Habang naliligo, kung ano-ano pang mga mura ang lumabas sa kanyang bibig na buti na lamang at hindi narinig ni Rotem, kung narinig lamang niya yon, baka tuluyan na siyang mabaliw. Samantala, sa isang tahimik na sulok ng isang parke sa Estados Unidos, dalawang lalaking Ruso ang nag-uusap sa isang nakatagong upuan. Ang isa ay may hawak na aso, ang isa naman ay may makapal na balbas at nagbabasa ng diaryo. "Ano ang nalaman mo sa pinakahuling pagpupulong ng North Atlantic Treaty Organization?" Tanong ng nagbabasa ng diaryo. "Kaunting impormasyon lamang, lihim pa kasi. Pero may isang grupo mula sa North Atlantic Treaty Organization ang dumating sa Estados Unidos isang linggo matapos ang pagpupulong," sagot ng kanyang kasama habang hinahaplos ang aso. "Karaniwan ba yon kapag may negosasyon ang North Atlantic Treaty Organization sa Estados Unidos?" "Hindi. Iba ito.
Kinaumagahan, dumiretso sila sa isang maliit na kumpanya. Anong uri ng negosyo ang ginagawa ng kumpanyang iyon? Tanong ng lalaking may balbas habang binubuklat ang kanyang dyaryo. Sa larangan daw ng teknolohiya pero wala pa silang produkto. Pero matapos ang isang buwan, nakipag-ugnayan sila sa Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency, at iba pang mga ahensya. Nagtalo-talo ang mga ahensya hanggang sa makialam ang National Security Agency, natigil na ang lahat ng pag-uusap. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Napag-alaman nilang may kinalaman ang kumpanya sa isang programang pangseguridad na nagdulot ng isang emergency meeting sa North Atlantic Treaty Organization. May hinala rin silang may kinalaman ang kumpanya sa isang issue hinggil sa pag-update ng seguridad sa social media. Patuloy mong subaybayan ang kumpanyang iyon. Alamin ang may-ari at lahat ng impormasyon. Naiintindihan mo? Utos ng lalaking may balbas at iniwan ang kanyang kasama. Samantala, sa tahanan ng sekretarya. Aray! Tama na! Nasasaktan ako! Sigaw ng sekretarya na puno na ng mga pasa at sugat ang katawan. Walang pakialam si Rotem, patuloy na sinasampal at ibinabangga ang katawan nito sa dingding. Habang iniisip ang mukha ng kanyang dating asawa, lalo niyang pinapalakas ang kanyang ginagawa. Nagmamakaawa ang sekretarya, ngunit lalo lamang siyang pinag-igihan ni Rotem. Tumagal ito ng mahigit kalahating oras hanggang sa dumugo ang sekretarya at mawalan ng malay. Doon lamang tumigil si Rotem, naligo, at walang pakialam na nag-iwan ng pera bago umalis para maghanap pa ng iba upang ilabas ang kanyang galit. Pagkalipas ng 10 minuto, nagkamalay ang sekretarya. Habang umiiyak, tinanggal niya ang orasan sa dingding na may nakatagong flash drive, ang nagtala ng lahat ng nangyari. Panginoon, sana ito na ang katapusan ng lahat, sabi niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hawak ang katibayan ng panggagahasa at pang-aabuso, alam niyang ito na ang simula ng pagbagsak ni Rotem. 2 araw ang lumipas bago muling makapiling ni Professor Rotem ang dating tahanang halos hindi na niya maituring na kanya. Pagpasok niya, nadatnan niya ang kanyang mga gamit na maayos na nakasalansan malapit sa pintuan. Alam na niya kung sino ang nag-utos sa mga kasambahay na gawin iyon, ngunit dahil plano na rin naman niyang lumipat sa susunod na linggo, nagpasya siyang umalis na ngayon din. Bakit pa nga ba mag-aaksaya pa ng oras kung handa na ang lahat? Walang silbi ang pag-antala. Tinawagan niya ang mga kasambahay at inutusan silang ilipat sa kanyang sasakyan ang kanyang mga gamit. Bagamat may mga pag-aalinlangan sila dahil hindi na siya miyembro ng pamilya, pinili nilang manahimik at gawin na lamang ito bilang huling paglilingkod sa kanya. Isang huling kilos ng paggalang. Umalis siya sa bahay sa huling pagkakataon at nagtungo sa isang 3 bituing hotel kung saan pansamantala siyang maninirahan habang naghahanap ng bagong tirahan na ayon sa kanyang kagustuhan. Isang bagong kabanata ang kanyang sisimulan. Isang matinding kasiyahan ang kanyang nadama sa kanyang bagong kalayaan. Sa loob ng 2 araw na iyon, isang matinding kaligayahan ang kanyang naranasan, wala na siyang dapat pang alalahanin o pasanin. Buong puso niyang ninanais na mapanatili ang ganitong pakiramdam sa kanyang hinaharap. Isang panibagong simula na puno ng pag-asa. Punong tanggapan ng Gaia Technologies. Si Sarah ay nakaupo sa kanyang opisina, abala sa pagbabasa ng napakaraming dokumento na kasing kapal ng isang makapal na diksyonaryo. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga mahahalagang detalye. Tapos na ang ating kasunduan sa Amazon Web Services. Nangangahulugan ito na maaari na nating i-host ang ating mga serbisyo sa subscription sa kanila, katulad ng ginagawa ng Netflix. Maingat niyang nilagdaan ang kontrata at lumipat sa susunod na dokumento. Isang mahalagang hakbang tungo sa tagumpay. Habang sinusuri ang susunod na dokumento, biglang tumunog ang telepono sa kanyang opisina. Isang tawag na magbabago sa takbo ng mga pangyayari. Magandang araw po, ma'am, bati ng kanyang sekretarya. Ano yon? Tanong ni Sarah. Naalala niya ang kanyang bilin sa sekretarya na huwag basta-basta pumasok sa kanyang opisina upang hindi maistorbo ang kanyang konsentrasyon. Isang kinakailangang konsentrasyon para sa kanyang trabaho. May tawag po mula sa legal team. Sinabi po nila na pumayag na ang kinatawan ng North Atlantic Treaty Organization sa ating kasunduan at nais na nilang lagdaan ito sa lalong madaling panahon. Isang balitang nagdulot ng kagalakan at pag-asa. Magaling. Sabihin mo sa legal team na ihanda ang lahat, ako na ang bahala sa iba pa.
Nakangiting tugon ni Sarah, matagumpay niyang nakamit ang kanyang unang kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ng halos walang anumang problema. Isang malaking tagumpay na bunga ng kanyang pagsusumikap. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Aaron, ang kanyang kaibigan at may-ari ng kumpanya.